Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, February 19, 2025. Apat pa rin po na weather system ang umiral sa ating bansa. Yung northeast monsoon nga po, apektado po niyan ang parte ng extreme northern Luzon, kasama po ang Ilocos region at ilang bahagi pa ng northern Luzon. Habang yung shearline naman, apektado po niyan ang ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Aurora, at yung easterlies naman o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko, apektado naman po niyan ang Metro Manila. Habang yung ITCZ naman o yung Intertropical Convergence Zone, apektado naman po niyan na ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao, hanggang dito nga po yan sa parte ng Palawan. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, meron po tayong minomonitor na low pressure area sa unang linggo ng Marso. Dito po sa ating rain map animations, expected nga natin mamayang alas 3 ng hapon, mataas ang posibilidad ng may mga pag-ulan sa eastern section ng Mindanao, maging sa Visayas at natitirang bahagi ng Bicol region. Habang sa eastern section naman po ng northern Luzon, ay meron din mga tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Gayun din po sa dulong bahagi ng Palawan. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, mamaya expected pa rin po natin yung pinaka-eastern section, eastern seaboard ng ating bansa ay mataas ang posibilidad ng may mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan, habang makulimlim naman ng kaulapan ng northern portion ng Mindanao, western section ng Visayas at natitirang bahagi ng Bicol region. Ganyan din po sa may Palawan at dito nga po sa eastern section ng Luzon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po ay February 20, expected nga po natin na mataas po ang tsansa na may mga pag-ulan sa eastern section ng ating bansa. Then pagdating po ng February 21, may mga pag-ulan din po, may hina at katamtamang pag-ulan sa may parte po ng Metro Manila, Bicol region, eastern section ng Visayas, ganun din po sa may parte ng Palawan. By February 22, dito po wala po tayong nakikitang makakapal na kaulapan, mananatiling maayos at maganda lagay ng panahon. By February 23, ganun pa rin po maayos at maganda ang lagay ng ating panahon. At pagdating po ng February 24 hanggang 25, maayos at maganda po ang lagay ng panahon ng ating bansa. Pero pagdating po ng February 25, yung shearline po ay bababa po yan hanggang dito sa may parte ng Mindanao. At patuloy lalakas yung ating northeast monsoon o yung amihan. Iba yung pag-iingat na sa ating mga kababayan dito sa may eastern section ng Mindanao, dahil posible nga tayo makaranas dyan ng mga biglaang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan. By February 26, ganun pa rin po ay mataas pa rin ang tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan sa eastern section ng Mindanao. At pagdating po ng February 27, shearline pa rin po magpapaulan sa parte ng Mindanao. Pagdating po ng February 28, aangat po ng bahagya yan sa may Visayas. At pagpasok po ng unang araw ng Marso ay dahan-dahan po muling hihina yung ating northeast monsoon. Pagdating naman po ng March 2, asahan nga po natin na magiging maayos at maganda pa rin ang lagay ng ating panahon, pero magkakaroon na po ng kumpulan ng kaulapan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng March 3, dito po meron tayong ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone, at ito nga po nagkakaroon na ng sirkulasyon yung possible low pressure area natin. Pagdating naman po ng March 4, dito po magiging siyang isang ganap na low pressure area na, at pagdating nga po ng
March 5, ito ay posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po yung monitor natin kung ano nga ba yung mga posibilidad na magiging senaryo niyan or posibleng malusaw or posibleng maging isang ganap na bagyo. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.